Mga mahal na kapatid, tayo po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon Diyos sapagkat ang ating pagsamba, itong ating EGM, ay sumapit na po sa kanyang ikasampung taon sa pagsasagawa natin. Kung inyong naalaala, ilan sa miyembro ng pamilya ng kapatid na Eranio Manalo, ilang mga ministro at ilan ding mga kapatid ang itiniwalag noong Hulyo 2015. At dahil sa nangyari sa iglesia, dahil sa nangyari sa maraming mga kapatid na inalis sa talaan, itiniwalag sa iglesia, ay nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap-usap ang mga kapatid at sa pangunguna ng ilang mga ministro, sa pangunguna ng kapatid na June, ay naitatag natin ang ating pagsamba na ito nga ang naging EGM natin. Nagsimula ang ating pagsamba noong Setyembre 2015. Ito ay patotoo na ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Sa kabila po ng maraming pagtatangka, patuloy na pag-uusig, patuloy na pagtatangka na ang ating pagsamba ay mapatigil, ay hindi nagtagumpay ang mga nanggigipit sa atin. Marami po ang mga nakarating sa atin. Ang iba ay nagsasabi na bakit hindi nyo na lang tigilan yung ginagawa ninyong pagtitipon. Tiwalag na kayo eh. Wala namang papupuntahan yan. At yung iba ay nagsasabi pa nga na bakit kami makikinig sa mga tiwalag na ministro. Meron din naman mga hindi nating kapanampalataya ang nagsasabi na umanib na lang kayo sa ibang relihiyon o kaya ay magtatag na kayo ng inyong sarili na iglesia o sariling paglilingkod. Subalit, mga kapatid, naninindigan tayo na ang tinanggap nating aral mula sa tunay na sugo ay siyang dalisay na mga aral ng Diyos. Kaya naman, ito ang ating pinanindiganan. Dito tayo nanali. Dito tayo kumapit. At hanggang sa pagkakataong ito ang ating paninindiganan. Dahil sa tinatalakay natin ang paglilingkod sa Panginoon Diyos, hindi lang naman tayo ang nagsasabi na naglilingkod sa Diyos. Maraming mga tao ang nagsasabi, nag-aangking na sila man ay relihiyoso. Sila man ay sumasamba sa Diyos, naglilingkod kay Kristo, kumikilala sa Kanya. Subalit kung ating mapapansin ang paraan ng kanilang sinasabing di umano na paglilingkod, ay iba't iba ang kanilang kaparaanan at iba't iba ang kanilang pinagsasaligan. Kaya ang leksyon na ito ay totoong napapanahon at sana ay matawagan ng pansin ang mga naninindigan dati sa mga katotohanang ating tinanggap. Subalit ngayon, alam natin na tinalikuran na ito ng ilan. At ang masakit ay ibang pananampalataya na ang kanilang itinataguyod. Kaya simulan natin ang ating pag-aaral sa katanungang paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Basahin natin ang Juan sa 12:26. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay
sumunod sa akin. At kung saan ako naroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Paano dapat na isagawa ang paglilingkod sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Kristo? Ang sabi ng ating tagapagligtas, kung ang sino mang tao'y maglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. Napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Sino po higit sa lahat ang napaglilingkuran kapag sinusunod ang Panginoong Kristo? Pakinggan ninyo, sa 12, ang talata naman po ay 49 hanggang 50. Dito pa rin sa aklat ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Sino po higit sa lahat ang napaglilingkuran, napararangalan kapag sinusunod natin ang ating Panginoong Kristo? Walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung inyong napansin, ang sabi ng ating tagapagligtas, ang kanyang sinasalita o kanyang itinuturo ay galing sa Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya, yun din ang kanyang ipinangangaral. Kaya ang pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo ay pagsunod sa Diyos. Ang paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo ay paglilingkod higit sa lahat sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Paano po kung ayaw sumunod ng tao kay Kristo? Paano kung ang tao ay ayaw sundin ang mga salita ng Diyos na ipinangangaral ng Panginoong Kristo? Ano ang tiyak na gagawin sa mga hindi sumusunod? 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ano po ang tiyak na gagawin doon sa mga ayaw sumunod sa mga aral ni Kristo na yung mga aral na yun ay aral ng Diyos, salita ng Diyos? Ang sabi ng tagapagligtas, mayroong isang hahatol sa Kanya. Sa makatwid, nakatakda sa paghatol ang mga ayaw sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa kabila ng katotohanan iyan, na napakahalaga ng pagsunod sa mga salita ng Diyos na ipinangaral ng Panginoong Kristo, bakit ang iba ay hindi pa rin makasunod? Ano po ang pumipigil sa iba kaya hindi sila makasunod? Basahin naman natin ang sagot. Dito naman sa Mateo 16:24. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa kabila po ng katotohanan, napakahalaga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos na ipinangaral ng Panginoong Kristo. Bakit po mayroong ibang mga tao na hindi pa rin makasunod? Sapagkat ayon sa talatang ating binasa, hindi nila kayang magtanggi ng kanilang sarili. Ang katumbas niyan, ang gusto nila na gawin yung sarili nilang gusto.
Ayaw nila yung utos. Ayaw nila yung kautusan. Ang gusto nila, yung sarili nila ang masunod. Mga kapatid, kung ang pag-uusapan ay pagtatanggi ng sarili, sino ang dapat nating tularan? 26:39, aklat pa rin ng Mateo. At lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kung ang pag-uusapan po ay pagtatanggi ng sarili, alang-alang sa pagsunod sa utos ng Diyos, sino higit sa lahat ang dapat nating tularan? Walang iba kundi ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Ano po bang pagkakataon niya? Yan ang pagkakataon malapit niya nang harapin ang kanyang kamatayan. Natural bilang tao, ayaw sana niya na mangyari yun. Hirap ang kanyang kalooban eh. Pero ano ang dapat niyong mapansin nang siya'y manalangin sa Diyos? Ang sabi niya, kumbaga maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito. Ang katumbas nun ay huwag nang mangyari ito. Huwag na akong dumaan sa kamatayan. Pero, natapos ba ron ang kanyang panalangin? Hindi po. Ang sabi niya, pero huwag ang ibig ko ang masunod, kundi yung ibig mo. Sa makatuwid, hindi yung gusto niya ang ginawa niya, kundi yung kagustuhan ng nagsugo sa kanya. Marunong magtanggi ng sarili. Kumuha pa tayo ng halimbawa, mga kapatid. Nang sumunod sa ating Panginoong Kristo na natuto na magtanggi ng sarili. Pilipos sa 3:8-9. Pakinggan natin. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukal lamang upang tamuin ko si Kristo. Alam po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng sukal? Basura, rubbish. At nasumpungan sa kanya na walang katwirang aking sarili. Sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ay si Apostol Pablo. Anong background ni Apostol Pablo? Aral yan. Siya'y isang mamamayang Romano. Pribileyo noon yan. Kumbaga, first class citizen yan. Aral, Romano. Matalino, may kapangyarihan. Pero ang sabi niya, basura yan sa akin. Lahat yung kalugihan. Bakit? Mas mahalaga si Kristo. Ang kagalingan ng pagkilala kay Kristo at ang kalooban ng Diyos. Nag-sacrifice. Di bali nang iwan niya yon. Kapangyarihan, karangyaan, karunungan, mas matimbang sa kanya yung pagsunod kay Kristo. Kaya, mga kapatid, tularan natin ang ating Panginoong Kristo, tularan natin ang mga apostol, na alang-alang sa pagsunod, ang gusto ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang dapat na mangyari sa ating buhay at huwag nating ipipilit.
yung sarili nating kagustuhan. Paano natin makikilala, mga kapatid, yung hindi natuto na magtanggi ng sarili? Pakinggan natin. Anong ugali nito? 2:3. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Naglilingkod eh. Nag-aangkin eh, na kumikilala eh. Datapwat, hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Katumbas nun, sariling gusto nila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sino po yung hindi natuto at hindi matututo na magtanggi ng sarili? Ang sabi ni Apostol Pablo, yan ang nagsisikap na maitayo ang sarili niya. Mga kapatid, huwag nating tutularan ang ganyang mga tao. Bakit? Walang pananampalataya yan. Sapagkat kung tunay na sumasampalataya yan, hindi niya ipipilit yung sarili niya. Kaya nga sa intro natin kanina marami ang nag-aangkin din na naglilingkod. Pero pag-aralan ninyo, ano yung kanilang paraan? Iba-iba. Paraan ba ng Diyos? Hindi. Tayo, anong saligan natin? Kautusan ng Diyos na nakasalig sa Biblia. Yung iba, sarili nilang pamamaraan. Mga kapatid, ang kasunod nating tanong, kung ang paglilingkod ay pagsunod sa utos ng Diyos na ipinangangaral ng ating Panginoong Kristo, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, bakit pa natin ipinangangaral? Bakit pa natin pinaninindiganan ang kahalagahan ng iglesia? Partikular, ang iglesia ni Kristo. Pakinggan natin. Ano po ang dahilan? Dumako tayo sa lumang tipan sa awit 102:4. Ganito ang nakatala. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Ang sabi po sa mga talatang ating binasa, maglingkod kayo, may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanya na may awitan. Pagsambayan pagpupuri yan Anong kasunod na sinabi? Ang sabi, magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan. Alamin natin, mga kapatid, sino yung pintuan? Sino yung daan sa panahong Kristiyano na dapat pasukan ng mga maglilingkod na may kasayahan sa Panginoon. Maglilingkod na may awitan. Pakinggan natin. Ang 1:9. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Sino po yung daan? Sino yung pintuan sa panahong Kristiyano na dapat ay pasukan? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa awit magsipasok kayo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa marami na nating mga pag-aaral, mga kapatid, ang pumasok kay Kristo ay nakarating sa kawan o sa kanyang katawan. Napaloob. Pansinin nyo, pumasok sa loob. Natural. Nakarating sa loob. Kailan kayo
nakarinig ng pangungusap na ganito, pumasok ka nga sa labas. Walang ganun. Pag gusto mong lumabas ang tao, simple. Sabihin mo sa kanya, lumabas ka nga. Pero, karaniwan, pagka pumasok, napaloob. Ano yung loob? Katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Colossus 1:18, Iglesia. Ang daming iglesia. Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo. Natural, katawan ni Kristo. Siya ang ulo. Pagmamayari niya yung katawan niya eh. Kaya, ano ang tawag sa katawan niya? Iglesia ni Kristo. Ano ang katangian ng iglesyang yun? Ang sabi sa Lamsa, tinubos ng dugo ni Kristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Utos pa rin yan ng Diyos. Yan ang paraan na ating sinunod. Anong tawag sa atin? Iglesia ni Kristo. Meron pa bang ibang paraan? Katulad nga po ng ipinipilit ng iba. Kaya iba-iba reliyon eh. Meron pa bang ibang paraan? Wala na. Baka naman sabihin nila eh, sabi nyo lang yan. Anong katunayan ninyong wala nang ibang paraan? Ito po, Ebreo 9:14 at 22. Tandaan natin yung mga talatang yan. 14 at 22. Kapitulo 9, Aklat ng Ebreo. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. 22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Meron pa bang ibang paraan na dapat sundin ng tao para siya ay makapaglingkod sa Diyos? Mga kapatid, maliban anya sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Balikan natin yung mga naituro na sa atin. Tinubos ng dugo ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Gaano ang kahalagahan na matubos tayo ng dugo ni Kristo? Lilinisin anya ng dugo ang lahat ng karumihan para tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Uulitin ko po lilinis ng budhi sa mga gawang patay, kasalanan, para makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kailan makapaglilingkod ang tao sa Diyos na buhay? Pagka natubos. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka natubos, hindi ka pa malinis. Pag hindi ka pa malinis na nilinis ng dugo ni Kristo, wala ka pang karapatang maglingkod sa Diyos na buhay. Paano po yung ibang paraan na ginawa ng ibang mga tao? Maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Marami po bang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo? Balikan lang natin yung lamsa 20:28. Ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Sana po, mga kapatid, itaguyod natin ang doktrinang yan hanggang sa pagdating na ni Kristo. Pero, ano po ang sinasabi ng mga nanggipit sa atin, ng mga nagtiwalag sa atin? Kami yan.
Hindi na kayo yan. Iwalag na kayo eh. Nalagot na kayo sa kaugnayan kay Kristo at sa Diyos. Kaya, itanong natin sa Biblia, kailan nalalagot, nawawalan ng kabuluhan, ang pagiging kaanib sa iglesia? Balikan po natin ang aklat ng Ebreo. Mga talatang 4 hanggang 6 at 11 naman ang ating babasahin sa Kapitulo 6. Dinggin natin. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Biglang sabihin niyan, nakarating na sa katotohanan. Sumampalataya na sa kahalagahan ng pagsunod at sa kahalagahan ng iglesia. Yung kasunod na talata, anong sabi? At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos na inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo'y magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa sa katapusan. Mga kapatid, kailan nalalagot, nawawalan ng kabuluhan ang pagiging kaanib sa iglesia? Ang sabi po ng mga apostol, sapagkat tungkulan niya sa mga naliwanagan, nakalasap ng kaloob, nakaunawa, nakabahagi ng Espiritu Santo, at saka nahiwalay, wala na niyang hain na makapagpapatawad sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, nadoktrinahan ka, nabautismohan ka, naunawaan mo ang kahalagahan ng iglesia. Pagkatapos, nahiwalay ka, hindi ka na nanindigan sa pananampalatayang yun. Iniwan mo na, hindi mo na sinusunod yun. Gaano kasama yun? Naliwanagan ka na eh. Pagkatapos tumalikod ka pa. Anong kasalanan ang nagagawa ng mga gayon? Ang sabi, ipinapako nilang muli si Kristo at inilalagay sa hayag na kahihiyan. Mga kapatid, bakit po ba may mga kaanib na ang kanilang kinasapitan tumalikod, iniwan ang tunay na pananampalataya? Sapagkat unang-una, hindi naman tunay na sumampalataya. Ikalawa, hindi marunong magtanggol ng sarili. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Hindi naman natin sinasabing sarili nating gawa ito. Hindi po. Dahil sumasampalataya tayo na nang makita ng Diyos na naninindigan tayo sa panig niya. Mas lalo niyang pinatibay ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos at hanggang ngayon ay ibinibiyaya niya sa atin ang linaw ng ating kaisipan. Kaya sana itong ginawa ng Diyos sa ating pagsamba, ito sana ang lalong magpatibay ng ating pananalig, ng ating pananampalataya, nakasama natin siya sa gawain ito. Alam niyo, mga kapatid, kung ang itinaguyod natin
ang itinuro natin dito ay pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Eh, wala na tayo dito ngayon. Pero nung makita marahil ng Diyos na itong mga lingkod kong ito, sa kabila ng nangyari sa marami sa kanila, sa kabila ng panggigipit sa kanila, at hanggang ngayon, ang iba sa atin nakararanas pa ng panggigipit. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ingatan natin yan, mga kapatid. Huwag tayong matulad doon sa iba nating mga kasama. Yung iba yung mga ministro pa naman. Ano nangyari sa kanila? Nung subukin ng iglesia, ay hindi na rin sila naniwala, hindi na sumasampalataya sa kahalagahan ng iglesia. Yung mga aral noon na talagang kanilang ipinaglalaban. Ito totoo eh. Ito ang aral ng Diyos eh. Eh ngayon, anong maririnig nyo sa kanila? Kulang ang turo ng sugo. Kulang ang turo ni kapatid na Iranyo Manalo. Eh sana, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat sa kanila. Sana, makabalikwas pa sila. Pero ipauubayan natin sa Diyos ang pagpapasya. Sa kabilang dako, sino naman ang kailanman hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang pagiging sangkap ng katawan ni Kristo. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang kanilang pagiging kay Kristo. Ano ba nang mangyari? Pakinggan ninyo ang mga huling talata na aking babasahin sa aklat ng mga pahayag, 14:12 hanggang 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sino po ang kailanman hindi mawawalan ang kabuluhan, ang kanilang pagiging kaanib sa iglesia, ang kanilang pagiging kay Kristo, ano man ang mangyari. Sila yung matyaga sa pagsunod hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, bakit ba hindi mapanatag yung iba? Eh kasi kung ano-ano iniisip. Pero tayo, mga kapatid, manalig lang tayo sa harap. Manatili ka lang sumusunod. Payapa tayo sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ang mga pangako tungkol sa iglesia, ang pangako tungkol sa ating kaligtasan, hindi ho mababago yun. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Nang sabihin niya, ililigtas niya ang tapat, gagawin niya yun. Sa kabilang dako, parurusahan niya ang masasama, gagawin din ng Diyos yun. Dalawa lang ang pagpipilian natin. Saan kayo hahanay? Mga kapatid, sa malaot madali, darating ang wakas. Ang mundong ito ay hindi na bubuti. Isang bagay ang ating hinihintay at yun ang araw ng paghukom. Sikapin natin na ang nalalabing panahon natin sa mundo, magugol natin sa paggawa ng mabuti.
Sikapin natin, mga kapatid, na magtipon tayo ng mabuting saligan upang kung dumating na ang panahon na haharap tayo sa hukuman ng Diyos, sa hukuman ng ating Panginoong Kristo, kumbaga sa hukuman ng tao, how do you play? Masasabi ba natin, iningatan ko, Ama, ang aking pananampalataya. Iningatan ko ang iyong mga salita. Kaya hinihiling namin sa Diyos, mga kapatid, na patuloy niya kayong kaawaan. Dalawin kayo saan man kayo nananatili. Igawad niya sa inyo ngayon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang basbas. Higit sa lahat, sabihin ninyo sa Panginoon Diyos, mga kapatid, Ama, bigyan mo po ako ng magandang wakas para makatiyak ako ng kaligtasan. Kung kayo'y mga magulang, kung kayo'y may mga anak, sabihin ninyo sa Diyos, Ama, maawa ka sa mga anak ko. Huwag kang papayag may maiwan sa kanila sa daan ng mga paglalakbay. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Tumayo kayo. Mananalangin tayo. Panginoon namin Diyos, salamat po ng maraming marami sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Palagi kaming nagkakaroon ng pag-asa na darating ang panahon, ang lahat ng aming hilahil, hirap at sakit, bibigyan mo ng wakas at papalitan mo ng walang hanggang kaligayahan. Kitang-kita namin, Ama, lahat ng mga palatandaan natupad at patuloy pang natutupad. Isang bagay na lang ang aming inihintay. Ang araw na kung saan ang lahat ng bagay ay mapaparang, lahat ng bagay ay titigil. Igagawad mo ang paghukom sa mundong ito. Ililigtas mo ang magiging mga mapalad at paparusahan mo ang gumawa ng mga kasama. Ama, sa araw na yaon, alalahanin mo kami. Pagharap namin sa iyo, ang makita mo, matandaan mo sa amin kung paano namin iningatan, pinanindiganan ang iyong mga kautusan. Ano man ang nangyari sa amin, nanindigan kami sa panig mo. Kung kami magkulang, magkasala, alalahanin mo kami, Ama. Huwag mo kaming itatakwil. Bigyan mo kaming lagi ng pagkakataon para kami makapagbagong buhay. Inaamin namin sa iyo, Ama, sa ayaw man namin at sa gusto, babalik ang buhay na ito sa iyo. Ang amin lang pakiusap. Kunin mo kami sa katapatan. Magkaroon kami ng wakas, karapat dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Kung paano ang mga mahal namin sa buhay, nanauna na sa amin, naging tapat sa iyo, sa kanilang tungkulin. Matulad kami sa kanila, nilwalhati ang iyong pangalan. Salamat sa aming mga pagsamba. Hindi mo kami pinabayaan. Kaya naman nangangako kami, O Diyos, hanggat buhay kami, sasambahin ka namin, paglilingkuran ka namin. Ano man ang kailangan ng mga kapatid namin hindi nabanggit sa panalangin, sumasampalataya kami, ikaw ang magbabasbas sa kanila.
Patawarin mo po kami, Ama, ano man ang aming pagkakasala. Alalahanin mo ang kalagayan ng iglesia. Sumasampalataya kami. Hindi mananatili ang iglesyang ito pamahalaan ng mga masasamang mga tao. Ibabalik mo ito sa kanyang kalagayan dati upang ikaw ay maparangalan higit sa lahat, mahandang ganap, magtamo ng kaligtasan. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.